Good morning po, Yusek. Reaction lang po from Malacanang with regards pa rin po sa guarantee letters. According to Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-operate under DOH. But sa Baguio City alone, according to the Mayor, katuwang daw ng mga pasyente na nangangailangan ng pambayad ng ospital yung guarantee letters and kailangan daw pong ilahad yung tunay na sitwasyon on ground. Your thoughts, Yusek? Actually, nadinig ko po yan, maliban po sa statement na yan na atin nabasa, nadinig ko po ang kanyang interview. Ang sinabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa sa pagsasalita na hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals, especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, itong anti-EPAL bill na nasa 2026 GAA, pinasimulan po ito ng Pangulo. Wala pa po itong anumang administrasyon na nagpapa-implement ito. Pero ngayon, nagiging usap-usapan dahil yan po ang gusto ng Pangulo. So, hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. Una-una po, yung guarantee letter, 2026 pa lang po ito ipapa-implement. So, dapat malaman po mismo ni Mayor Magalong yung timeline. Dahil kung nakaraan po ay may mga guarantee letters, kaya nga po siguro sandamakmak yung mga guarantee letters na in-issue ng Baguio City. Kung sa tingin po niya to ay pang-EPAL, bakit kaya ang dami rin niyang guarantee letters? Ang mga guarantee letters po ay hindi naman po talaga sana magamit ng mga politiko. Inamin ni Mayor Magalong na ang guarantee letters ay ini-issue ng Baguio City, pero ang pondo ay galing sa mga senador. Sino po kayang senador ang tumutulong sa kanila? Ito po kaya yung kanyang mga na-endorso ng eleksyon. Ibig po rin po sabihin ang pagtulong ng mga senador dahil sa pondo na ito ay pang-EPAL lamang. Nakausap po natin si ASEC Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MCC, ang mga guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay inisyu ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng zero balance billing, lahat po ng DOH hospitals sa basic accommodations, hindi po kailangan ang guarantee letters. So sa mga constituents ng Baguio City, kapag kayo po ay pumunta sa BGH, dahil yan po ay DOH hospital, kapag kayo po ay nag-avail ng services para sa basic accommodations, di nyo po kailangan ang guarantee letter. Ang sinasabi lamang po kasi ni Sec. Ted Herbosa, kapag binanggit po natin ang guarantee letter, it means may naggagarantiya. Kapag kayo po ay umutang at meron kayong garantor, yung garantor, pag hindi nakapagbayad yung umutang, yung garantor ang hahabulin. So kung sino man po ang garantor nito, nagbigay ng guarantee letter, ang nais lamang po sabihin ni Sec. Ted, yun po ang magbabayad. Hindi po manggagaling dapat ang pondo na yan sa DOH. So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. At kung ano po ang magiging usapan nila sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Unang-una, pangalawa po, may mga pagkakataon po na nadidinig po natin ang kadalasan ngayon, ang negatibong mga reaksyon ng mayor sa pamahalaan. Maingay po siya ngayon, wala man po problema at nadidinig po yan ng Pangulo. Pero sana po ay naging maingay din siya nung panahon ng dating Pangulong Duterte.